Daddy, may balita sa NBI kung sino ang nagbayad kay Dr. Galvez. Ang apo ni Romina Salgado. Sinasabi ko nga ba? Hanggang sa huling sandali talagang wawahiyain ako ng Romina Salgado niya. Tawagin si Romina. The Vice President sa National TV. Ladies and gentlemen, I have an announcement to make. Nakatanggap ako ng report tungkol sa pagkakapatay kay Dr. Galvez, ang personal physician ng ating presidenteng Leandro Montemayor. May mga witnesses ang NBI ngayon na makapagpapatunay na isa rin sa kapamilya ng presidente ang pumatay sa doktor, ang asawa ng kanyang apong si Paloma, si Dindo Vivor. Pero bago lumabas ang report na ito ay nakaalis na paputungong Amerika ang mag-asawa. Ang opisina ko ang nasisisi sa pagkakatakas ni Alberto Montemayor sa kanyang kulungan. Ngunit may report din ako na may kinalaman ang isa pang anak ni Presidente Montemayor na si Ernestina sa nangyari. Ito ang uri ng presidenteng nagpapatakbo sa ating bayan ngayon. Ito ang taong aking pinagsisilbihan. At hindi matatahimik ang aking konsyensya kung hindi ako gagawa ng kahit na anumang hakbang para sa kalutasan ng mga bagay-bagay sa ating kapaligiran. Kaya't nais kong i-anunsyo sa inyo na ako ay nagre-resign sa kabinete ni Presidente Leandro Montemayor bilang Secretary of Justice, effective immediately. Romina Salgado, humanda ka. Ikaw ang una kong ipahuhuli pagbalik ko sa Maynila. Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ibagkas si Montemayor! Pakinggan mo ang taong bayan! Huwag kang magtago sa likod ng palasyo mo! Kung mahal mo ang iyong bansa, ang kayamanan ng ating mga taong bayan! Gutom na kami! Pagod na kami! Bumaba ka na dyan! I'm letting the axe fall where it should. Ngayon pa lang, pinauwi ko ang aking apong si Paloma at ang kanyang asawang si Dindo Vivor mula sa Amerika para managot sa anumang mga paratang na ibinabato sa kanila. Pero habang nagsasalita ang aking vice-presidente laban sa aking pamilya, mayroon siyang lihim na itinatago naman na kinasangkutan ng kanyang apong si Guadalupe Valiente na pinalis niya. Kung kailangan managot ang aking mga apo, ay hindi ko hadlangan. Pero kailangan magpaliwanag din ang apo ni Romina Salgado. Lola, ngayon lang po ako humingi ng tulong sa inyo. Wala yung 3 sa mga magsasaka na kinukup ko. Carlito, napakarami kong problema, hindi kita mabibigyan ng panahon. Pumunta ka kay General Gonzalo, sa kanya ka magreklamo. Eh, Lola, militar po yung may gagagawan. Nasa ilalim niyo yung NBI, magagawa niyo ng paraan yun. Hindi mo ba naiintindihan? Nag-resign na nga ako as Secretary of Justice. Wala na yan sa kapangyarihan ko. But you can turn this into an issue against the government. Patuloy pa rin ang human rights violation. Carlito, ayokong tumira o magsalita ng kahit na ano laban sa kahit na nang hindi ko nasisiguro at nalalaman ang mga detalye. Eh, kaya nga po pinapaliwanag ko sa inyo yung mga detalyeng nangyari. Sa mga detalyeng inilahad mo sa akin, hindi ako naniniwala na mga taong yan ay ordinaryong magsasaka lamang, mga komunista yan. Pero Lola, kahit sino po sila, may karapatan pa rin sila, di ba? I do not want to be perceived as a cuddler for leftists, not at this time. At alam mo ba, sa ginagawa mong yan, pagbibintangan ka ni Leandro na subversibo at ipaaresto ka for subversion. Saan ka pupunta? Maghahanap na ibang kakampi. Nawawala rin si Romina Salgado?
Is she in hiding? Sir, may nagtatago ho sa kanila eh. Find her. Mr. President, hindi kaya si Romy ang may utak na sinasabi nilang kudita? Well, be that as it may, Secretary Miguel, the armed forces and the chain of command is loyal to the President. If we have to utilize the entire armed forces and the Philippine National Police just to find the Vice President, we'll do it. Alam ko na ang taktika ng mga yan. Nagtatago na parang mga daga sa lungga. Para ang perception ng mga tao ay hinaharas ko sila. Eh. You see, Senator Rodriguez, pinagbibintangan ako ng Senado na gawa-gawa ko lang ang kaguluhang ito. At hindi niyo pinagsospetsahan si Romina Salgado. For all we know, she might be the brains behind all this. Pag-uusapan ulit ng may kameral ng Senate at Congress ang hinihingin niyong limited martial law. I want that power now! Rosa Camila, may people power na naman. Hindi ba siguro dapat magplano na tayo ngayon pa lang? Hindi kasi sasama si Mami. Siya daw mag-aalaga kay Daddy. So ano? Hindi rin tayo aalis? Iniisip ko din kasi baka naman pag umalis din tayo, baka mapagbintangan tayo. Lalo na yung sabay-sabay tayong aalis. Mainit pa naman ang mata sa atin ngayon. Yan na nga sinasabi ko eh. Kung dati pa tayo umalis eh. Wala rin naman kasing may alam na mangyayari mga ganitong bagay. Kaya nga eh. Ano? Bukas ang bukas, bibili ako ng ticket para sa ating tatlo ni Charlie eh. Si Tita Angie naman, tsaka si Tito Emil, sasama naman yun sa mami mo eh. Please, Mommy, I want to talk to Daddy. Ano ba nangyayari sa'yo? Hindi natin pera yun, Amanda, para kina Rosa Camila yun. Talaga? At ano pera natin, ha? Ano ang sa atin? Hindi ba naibigyan niya ni Daddy lahat? At saka bakit ka ba nakikinig sa personal na usapan namin? Lucinda, pwede ba? Don't you realize? Naunahan na ng people power ang deklarasyon ni Daddy ng martial law. Sana tayo pupulutin? Kung si Daddy nga wala na mabigay na pera kay Ernestina, eh, tayo pa kaya? Lucinda naman, mag-isip-isip ka naman. Ayokong matutong maging sakim kung yun ang ibig mong sabihin. Bakit? Ilang bilyon ba kailangan mo para mabuhay? Alam mo, Lucinda, ang gusto ko lang naman, equal sharing. Bakit merong special favors kay Rosa Camila? Dahil sila yung pinagkakaitan. Tayo mawala man kay Daddy. May nababalikan. Eh sila. Ano ba nangyayari sa inyong lahat? Puro goodwill na lang. Mamamatay na tayong lahat sa goodwill. Rosa Camila, tatawagan pa lang din sana kita eh. Carlito, sana naiintindihan mo kung bakit ko gagawin to. Bukas kasi ilalayo na namin si Charlie. Gusto ka nang makausap ng bata. Actually, yun din yung gusto ko sabihin sana eh. Rosa Camila, huwag mo siya pakabayaan. Pero gusto ko sanang ilayo mo muna siya. Pangako, eto na si Charlie. Daddy, sabi daw ni Mommy, I'm going away na daw. Yes, anak. It's for your own good eh. Ako rin man ang may gusto nito. So, you just follow Mommy, okay? Hindi na tayo makikita ba, Daddy? Someday. I hope someday. Dad, I love you. Let me talk to Mommy again.
Hello? Nasaan ka ngayon? Wala rin kasi ako kay Lola. Pero Rosa Camila, kung sakaling hindi na tayo magkikita ulit, gusto ko lang malaman na mahal na mahal pa rin kita. Bilang ama ni Charlie, hindi ka na mawawala sa puso ko, Carlito. Rosa Camila, sino kausap mo? Ma, huwag ka na lang sanang maingay. Kay Rafael kasi kausap ko si Carlito. Nagpapaalam lang yung bata kasi alis na rin kami bukas. Ika'y matutuloy bukas. Kailangan natin pumunta sa Malacanang. Tayong lahat. Paano yung sinabi ni Rafael? Nangangailangan ng daddy mo. Kaya kailangan natin magpunta. Ito ang tama, anak. Gentlemen, postpone na muna ang announcement ng kasal ko. Our number 1 agenda is to locate Vice President Romina Salgado at ang kanyang apo, si Carlito Valiente, para malaman natin kung ano ba talaga ang plano nila laban sa gobyerno. Gentlemen, good news. Nasa atin na si Vice President Salgado. Yes. At ilalabas lamang natin siya at the moment of our choosing kung talagang strategic victory makukuha natin. We must all unite. Kailangan magsama-sama tayo sa likod ng pamamahala ng Commander-in-Chief. Secondly, another good news. May mga sentinels na sumanib na sa atin. And the PNP is just waiting for us to move. Now, mark this in terms of our comrade in arms. Hindi natin kailangan ang majority ng AFP, not the majority. What is important, gentlemen, is for us to send the perception that we are winning. Maraming fence-sitters, they will all fall in line. Okay? At nag-order na rin ako na pabalikin sa Maynila ang lahat ng troops na nare-assign mula sa mga probinsya. Understood? No flights, especially yung mga fighter planes natin, except persuasion flights in our favor. No flights, except in our favor. Hanggang kailan? We have 6 more days. Yeah, good question, General Samson. Because we have a change of plan. Pag nadagdagan pa yung mga nag-people power, by tomorrow, kahit nakatitig, sasabayan na natin, uunahan natin si Montemayor mag-declare ng martial law. Ha? Clear, gentlemen? Yes, sir. Okay. No more questions? No more, sir. Okay, report to your CPs. Leandro, I just hope na hindi mo na talaga pababalikin ang mga apo natin. Hindi pa natin kailangan pabalikin dahil wala pang charges na na-file against them. So extradition is still out of the question. Mr. President, paano yung apo ni Romina? Leandro, paano yung kay Guada? Hindi natin pwedeng kalkalihin ang tungkol kay Guada. Uy. Baka mag-boomerang lang sa atin. Oh my God, pwede namang maging issue yung kung saan nanggaling yung pera. Saan nila kinuha? Sa budget ng Department of Justice? Kung hindi natin magagamit si Guada, may isa pang apo si Romina na pwede nating gantihan. But Mr. President, meron naman kayang alam si Carlito sa bagay na ito? So is Paloma. Damay-damay lang yan. Everything is fair in love and war. Asturias, find a way na mahuli si Carlito on any charge. Yes, Mr. President. Ba't ba ganyan? May asawa ka na pero sunod-sunuran ka pa rin sa magulang mo. Ako, kailangan rin makisunod. Para sa atin din naman to eh. Hindi eh. Para to sa pamilya mo. Hindi to para sa atin. Anong gusto mong gawin ngayon?
Gusto mo, wag kong sundin si Mami. Hindi mo ba magagawa yan para sa akin? Hindi ikaw gumawa, ikaw naman may gusto eh. Eh, ikaw ang anak. Ayoko maging sotel. Miguel, pwede ba mag-relax ka nga muna? Alberto, paano ka makapag-relax? Under fire ang gobyerno ng daddy mo. Pwede, chance na pala natin maglaylo muna. Kaya nga pagdadasal ko matanggal na sa pwesto yung si Daddy para madali natin magantihan. Eh, si Nestor, hindi mo lang ba inaalala? Si Nestor, ano naman ang alalahanin mo sa duwag na yun? Alam ko kung saan siya pupunta. Kay Lucinda. Doon pareho natin silang pwedeng patayin sa bahay. Alalahanin mo, Alberto. Limitado din ang galaw mo. Paano magagawa ito? Kaya nga pinabalik ko mga tohong ko para silang kikilos para sa akin. At saka walang magagawa yan si Nestor. Napakabahag ng buntot ng asawa ng kapatid kong yan. Nestor! Akala ko hindi na tayo magkikita. Tago mo ko. Tago mo kay Alberto. Siya ang matagal ka nang hinahanap eh. Magsasalta ako laban sa kanya. Siya ang demonyo. Matagal ko talagang hinahanap. Sandali, anong ibig mong sabihin? Siya ang gumasa sa ate ko noon. Kaya matago na tayo pagkatapos. Dahil hindi ka na rin ligtas sa kanya. Kakailanganin niyo ng malaking pera niyan, Nestor. Matutulungan mo ba kami, Amanda? Anong klaseng tulong, Nestor? Sa bagay, magkakampi kayo ni Alberto. May sabit ka na rin sa batas. Pero sige, tutulungan kita, Nestor. Pero kung perang kailangan mo, dyan ka sa asawa mo humingi. Madaming pera yan. May pera ako. Enough para makalis tayo dito at magbagong buhay. Hello, Dad? Galit ka pa ba sa akin? What is it again that you want this time, Amanda? Dad, alam kong mahal mo si Paloma. And you don't want her to be sacrificed. Well, listen to this. I have a sacrificial lamb for you, if you want. Who? Si Alberto. Nandito ngayon si Nestor, kasama ni Lucinda. Tumakas siya kay Alberto. Kailan ba natin pwede pahuli si Alberto? Then do it! Dad, kailangan namin extra security dito sa bahay. Just in case. Ngayon pa lang, i-arrange ko na. Asan si Alberto? Sa isang safe house sa Montalban. Alam mo kung nasan. Kailan niyo pa huli? Ngayong gabi, kung po pwede. And our lives will be more dangerous after this. Alberto, si Alberto, bakit nandyan pa kayo? May bakit? Saan dapat kayo? May mga parting na militar dyan. Uhulihin ka. Eh, sino nagsumbong? Si Nestor. Nasa pangangalaga si Amanda ngayon. Punyetang Amanda yan. Punyeta! Kung